Praise God. Parang nararamdaman ko yung nararamdaman ni Pastora Lisa. Amen. Kumusta po mga kapatid? Kumusta po buong isang linggo? Yan ang laging bungad ni Pastor Jimmy. Kumusta po yung buong isang linggo? Napagtagumpayan po ba? At patuloy na nagtitiwala, kagaya ng message ni Pastora Lisa kahapon, patuloy tayong magtiwala. Amen. Praise God. At tayo po'y tumayo mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po yumukot manalangin. O Ama, na dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat po sa gabing ito na muli makakarinig po uli kami ng iyong mga salita upang kami ay mapalakas, O God, at mas lalong mabuhayan ang loob ng bawat isa. Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maunawaan kung ano yung magandang plano mo sa buhay namin, Panginoon. Kung ano yung nais mong iparating sa amin, kung ano yung nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, ay sabihin mo sa amin sa gabing ito, Panginoon, mangyari ang kalooban mo, O God. Sa mga kapatid naming wala pa, Panginoon, nawa makahabol po sila. Sa mga nanonood, Lord, nawa mapakinggan po nila ng malinaw, O God, ang banal mong salita, O God. At Lord, Panginoon, langisan mo pong yung maliit na lingkod, wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoong Jesus, O God. Itago mo po ako sa inyong likuran at nawa, Lord, make me your mouthpiece, Lord, na maiparating sa lahat ang mensahe mo sa gabing ito. Thank you, Lord. Lahat ng papuri, pasalamat, binabalik po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Pasensya na po. Masanay na po kayo sa boses ko. Malakas talaga. Amen. Praise God. At ang ating message ng Lord sa gabing ito, buksan po natin sa John chapter 15, verse 16, sa New King James po muna. Pakinggan yung maigi to, mga kapatid. Amen. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Sa Tagalog po, meron po ba tayong MBB tag 12 po? Kasi hindi kulang po sa RTPB. Pero kung wala po, babasahin ko na lang po. Meron po ba? MBB? Ay, wala. Sige, basahin po muna natin yung RTPB. Tapos, sasabihin ko na lang po yung sa Tagalog. Kasi po sa MBB Tag 12, ang sinabi, hindi nyo ako pinili. Ngunit pinili ko kayo upang kayo ay... Ayan, ito po yung sa RTPB. Hindi nyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. So nawala yung go, no? Kulang po. At manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Hindi ko kasi naano rito. Pero ang sabi doon sa MBB, magandang balita Biblia na may 12, ang sabi, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang kayo'y humayo, magbunga, at ang bunga nyo'y mananatili. Upang anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. So, kompleto. So, ang pamagat po ng ating message sa gabing ito, malakas po ba masyado yung boses ko? Parang ako nabibingi. Ito po ang title, Go, Bear Fruit, and Your Fruit Remains. Hindi ko po sila pwedeng paghiwa-hiwalayin, mga kapatid. Kailangan kompleto. Go, bear fruit, and your fruit remains. Sa Tagalog, humayo, magbunga, at ang bunga nyo'y mananatili. Amen. So, unang-una po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi daw natin siya pinili, siya ang pumili sa atin. Pinili tayo ng Panginoon. Amen? Pinili ka ng Diyos, Pastora Cathy. Pinili ka ng Diyos, Sister Vina. Accept nyo yun, mga kapatid. Amen? Sister Kathleen, pinili ka ng Diyos. Amen? Pinili tayo ng Panginoon. Sabihin natin, pinili ako ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos, mapalad ka. Amen. Praise God. Diba? Sa libo-libo o bilyong-bilyong tao sa daigdig, hindi lahat
Hindi lahat nakaunawa. Hindi lahat tumanggap sa Panginoon. Ang iba nanatili sa dati nilang paniniwala. Ang sabi pa ng iba, kung saan ako na ipinanganak, doon din ako mamamatay. Di ba? Yung mga katwiran ng mga ibang relihiyon, di ba? Na kahit anong sabi sa kanila, matigas ang puso nila. Meaning, tayo mga kapatid, ay tunay ngang pinili ng Diyos at maniwala tayo sa hindi talaga natin siya pinili. Bakit? Kasi hindi natin siya hinanap. Amen? Sino ang naghanap? Ang Panginoon. Tayo yung lost sheep, tayo yung hinanap niya. Buksan po natin sa, teka lang po So Romans chapter 3, verse 11. Maiksing verse lang po ito sa RTPB. O ano pong sabi diyan? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, kundi tayo talaga yung hinanap ng Panginoon. Ang tanong, bakit maniniwala tayo na tayo ang pinili ng Diyos? Kasi naramdaman natin sa puso natin yung kasabikang maglingkod sa Panginoon. Naramdaman niyo pa po yan mga kapatid? Naniwala po ba tayo sa Panginoon? Di ba tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Di ba mga kapatid? Naramdaman natin yun. Ang iba hindi nila naramdaman yun. Di ba kaya mapalad tayo mga kapatid? At ang naglagay mismo sa atin, ang Panginoon mismo. Amen? Buksan po natin sa mga taga-Filipos chapter 2 verse 13. Taga-Filipos chapter 2 verse 13. Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya nararamdaman mo yan kasi ang Diyos mismo naglagay niyan sa iyo. Ang Diyos mismo ang naglagay niyan sa atin. Diba? Kaya dapat magalak tayo dahil pinili tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. So pupunta na po tayo sa salitang go. Sa salitang humayo. Malalim pong kahulugan nito. Ang ibig po sabihin nito mga kapatid, hindi yung hahayo ka lang, magpupunta sa mga iba't ibang lugar, hindi yun. Kundi, ang ibig sabihin nito, hindi tayo tumingin sa dictionary, ipinahayag lang ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin ng go o humayo ay may pinapagawa ang Diyos sa atin. Meron tayong task. Meron tayong assignment kay Lord. Meron tayong gagawin. Amen. Kaya mag-iisip kayo, ano kaya yun? Diba? Yes, ang greatest commission natin ay mag-akay ng kaluluwa. Kasama yan, pero mamaya natin ipapaliwanag yan mga kapatid. Kasi gusto muna ipaunawa sa atin na tayong lahat mga kapatid ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Praise God. Buksan po natin sa dahilan po. Amen. Ang sabi nga po dito, our greatest commission is to win souls, to reach people for Christ. Ngunit, sa iba't ibang paraan. Amen. Sa iba't ibang paraan. Mamaya po natin ipapaliwanag yan. Tayo ay katawan ng Iglesia ng Diyos. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Amen. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismo sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan.
Hindi rin naman masasabi ng mata, kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, excuse me po i-silent ko lang po, hindi ko po kasi silent. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi ganong kapuri-puri ay pinag-uukulan na higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di ganong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So dito muna tayo sa loob ng church, mga kapatid. We are the body of Christ. May kanya-kanya tayong bahagi. Ano nga po yung picture? Pasensya na po, wala akong makitang ibang picture eh. Pero pagtiyagaan na lang po natin tong picture na to. Ayan. Pasensya na po, wala yung mukha natin dyan. Hindi ko po kasi alam i-edit yan. So ganyan, bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. Ang ulo ang Panginoon, ang puso ang mga pastor, at tayo yung mga galamay. Amen. Hindi pwedeng sabihin ni Sister Bina, Pastora Cathy, hindi kita kailangan. Ito yung ibig sabihin nun. Hindi pwedeng sabihin, tingin tayo, hindi pwedeng sabihin ni Sister Kathleen na Sister Kim, hindi kita kailangan. Di ba? O kaya hindi namin kailangan ng music team, okay na kami. Hindi namin kailangan si Kuya Josh. Hindi namin kailangan ng service lead. Hindi namin kailangan tagalinis. Ano kaya mangyayari pag gano'n, no? Di ba? Kung puro daw mata ang lahat, anong mangyayari? Amen? Kailangan natin ang isa't isa. Amen. Dito pa lang yung sinasabing, gawin mo yung task mo. Kasi para din sa Panginoon to. Amen. Kung nasa kitchen ka, huwag mong baliwalain ng kitchen. Huwag mo ibabang sarili mo kung nasa kitchen ka lang. Anong sabi dito? Yung pinaka hindi ganong kapansin-pansin, yun ang mahalaga. Di ba? Yung mga hindi ganong nakikita ng mga tao, mga naglilinis, nagluluto, sila yung nasa loob ng katawan ng Panginoon. Sila yung kunwari lang po, no? Sila yung kidney, sila yung abdo, sila yung part ng body, nasa loob sila. Hindi man sila pansin, hindi sila nakikita, pero sila yung mahalaga. Pag nasugatan ng isa, apektado ang lahat. Sumakit nga ang ngipin natin eh. Ihiga na lang tayo eh. Hindi tayo makakilos. Ganon din sa iglesia ng Panginoon. May nag-aaway, hindi man namin mabalitaan yan, pero nararamdaman yan ng body of Christ. Mararamdaman mo yan. Minsan gigisingin ka na lang sa madaling araw. Ba't kaya ako ginising ng Lord? Yung pala may pinapapray sa'yo ang Lord. Kasi may nasasaktan, merong may sakit, merong nahihirapan, may umiiyak, may nade-depress, may anxiety, may gusto nang sumuko, may gusto nang magpakamatay, may gusto nang umalis sa church. Kung nasasaktan daw ang isa, nasasaktan ng lahat. Mga kapatid, nananawagan ng Diyos sa atin, mga kapatid, yung sinasabing go na yan, dito sa church, no? Una muna yan, mamaya na yung pinaka-finale, mga kapatid, no? Na anuman yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ministry, alagaan po natin yan. Ibigay natin yung buong pagmamahal na gawin natin yung part natin. Amen. Diba? Saang bahagi ka ba? Naalala ko yung sinabi ng Panginoon kay Moises. Buksan po natin. Sandali lang po. Sana makita ko po. Malabo mata ko eh. Praise God. Lumagpas na. Yung sinabi kay Moises na, kasi si Moises mahilig mga tuwiran sa Panginoon eh.
Panginoon, paano? Ano yung sasabihin ko sa kanila? Ano yung sasabihin? Ilang beses niya sinabi niya sa Panginoon, pumunta ka sa Egypto, ilabas mo ang aking bayan, di ba? Pumunta ka doon, kausapin mo si Paraon. Ano sabi ni Moises? Anong sasabihin ko, Panginoon? Puro katwiran. Ang sabi ni Lord, anong meron ka? Tungkod po. Yung tungkod mismo ni Moises, ginamit ng Panginoon yon para ipakita sa mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Anong meron ka, kapatid? Anong meron tayo? Baka ang iba dyan, magaling umawit, ayaw nang sabihin. Baka ang iba dyan, meron palang heart sa mga bata, pero nahihiyang magsabi. Di ba? Baka ang iba dyan, may experience na talaga na, halimbawa, marunong din yung mag-service lead. Di ba? Baka ang iba dyan, magaling umawit, magaling sumayaw, kaya lang, ayoko Lord. Naalala niyo po ba yung 10 talento? Hindi ko po naisama dito yung verse eh. Pasensya na po. Pero di ba, nagbigay ang Panginoon ng 1 talento, ng 5 talento, ng 10 talento. Naalala niyo po yun? Anong ginawa nung 10 at nung merong 5? Pinangalakal nila, tumubo, di ba? Lumaki. Yung 500 naging 1,000. Di ba? Yung 1,000 naging 2,000. At yung isa, anong ginawa niya? Binaon. Kung noon, kasi noon yung talents, tinutukoy doon parang pera eh, no? Yung talents, di ba? Pero mga kapatid, anong meron ka? Yung binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo para sa Panginoon. Ipagamit mo sa Lord yan. Huwag mo itago. Kasi pag hindi mo pinagamit yan, anong ginawa doon sa 1 talento? Kinuha sa kanya yung isa, binigay sa iba. Kaya magugulat ka na lang, naunahan ka na ng iba. Kasi binaon mo, tinago mo, hindi mo pinagamit sa Panginoon. Anong meron ka ngayon, kapatid? Anong meron na binigay sa iyo ang Diyos? Hindi lamang sa mga talents. Baka ang iba dyan, talagang gagamitin ng Lord upang magpahayag ng salita ng Diyos, pero nananahimik lang. Di ba? Baka inuutusan na siya ni Lord na kausapin mo si ganito, pero tahimik lang siya, ayaw niyang gawin. Di ba? Ito yun mga kapatid eh. No? Lahat tayo, kung gumagalaw, sabi nga, merong verse sa Bible, hindi ko na po naisama, na kapag ang katawan ay gumagalaw, ang iglesia ay nagkakaisa at nagtutulungan, ito ay tataba at lalago. Naalala niyo yon? Ito ay lalago. Ito ay magiging malusog. Pasensya na po, hindi ko naisama sa verse po. So yun mga kapatid, lahat ng bahagi ay mahalagang mahalaga. Kaya kung anong meron ka, Sister Apple, pasalamatan mo sa Lord yun. Lord, thank you Lord. Be joyful. Kasi isa ka sa part na hindi nakikita, hindi masyado nakikita. Pero ang sabi sa Bible, mahalagang mahalaga. Subukan nating walang tagaluto, mga kapatid. Subukan nating walang tagahugas ng pinggan. Subukan nating walang maglinis dito. Tapos tayo naman, tuwan-tuwa, magsisimba tayo, no? Ang gulo-gulo. Subukan nating walang mag-ayos ng upuan. Ano kaya mangyayari? Amen? So, bawat bahagi ng katawan ng Panginoon ay mahalaga. At kapag ginawa natin ito, mga kapatid, nakaisang hakbang na po tayo. Anong kasunod nito? Yun muna, mga kapatid, ang sumunod, paano ka magbubunga? Yun ang kasunod, mga kapatid, no? Paano tayo magbubunga? Amen. Unang-una, kung gagampanan natin na maayos ang ating tungkulin sa bahagi ng katawan ng Panginoon, syempre, hindi mananatiling ikaw lang, mga kapatid. Kinakailangan, meron din tayong tinetrain, tinuturuan. Amen? May mga baguhan dyan, turuan natin. May mga baguhan, mag-set tayo ng good example sa iba. Upang isang araw, sila man din ay makiisa. Nagets niyo po ako na hindi habang panahon, puro ikaw lang. Kundi, magbe-bear fruit ka, magbubunga ka.
ng kapatid na tuturuan mo at gagabayan mo, i-encourage mo siya. Amen? Parang si Kuya Josh, sinetrain niya si Russell. Amen? Tapos, ang yung maliit na lingkod, si Zarina, o di ba, nandito na sa music team, ganun. Magbe-bear fruit ka. Magbubunga ka, magtuturo ka, mag-encourage ka. Baka yung iba dyan, nalulungkot, hindi alam kung anong gagawin. Tabihan mo, puntahan mo. Di ba? E-encourage mo. Yung hindi lang puro task na lang yung gagawin natin. Kundi, tayo ay kikilos. At hindi natin magagawa lahat ng ito, mga kapatid. Hindi natin magagawa ang best natin kung wala ang tatlong ito. Number 1 po. Number 1 po, ang Word of God. Praise God. Kailangan natin ng Word of God, mga kapatid. So buksan po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Andiyan na po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kailangan po natin ng Word of God, mga kapatid, kasi ito rin yung mag-guide sa atin eh. Kapag wala ang Word of God, mapapagod ka. Kung saang ministry ka, manghihina ka pag wala ang Word of God. Buksan pa po natin sa Awit chapter 18, verse 30. Awit, chapter 18, verse 30. Kumuha lang po ako ng mga konting verses, mga kapatid, pero sa totoo lang marami to. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap sa Kanya. Amen. Maaasahan natin ang Panginoon. No? Ang Kanyang mga salita ay magiging kalasag natin. Di ba? Kumbaga, hindi natin maibibigay ang best natin kapag wala talaga ang Word of God eh. May time na talagang susuko ka na, mapapagod ka. Kasi, syempre, nakakapagod minsan, di ba mga kapatid? Lalo na yung mga kapatid nating nasa kitchen, hindi biro yan yung ginagawa nila. Kaya kailangan merong kasamang salita ng Diyos. Amen. So, sumunod po mga kapatid. Okay po. Pinagdikit ko na lang po yung pananalangin at pagbabad sa presence ng Panginoon. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Ang soaking service, mga kapatid, ay mahalagang mahalaga. Bakit? Kasi mga kapatid, ito yung malaya na makalapit tayo sa Panginoon. Masabi mo yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Yung magbababad ka sa presence niya. Bakit? Kasi may pangako ang Lord eh. Di ba? Paano makakagalaw ang bahagi ng katawan ng Panginoon ng maayos? Kailangan natin ng Holy Spirit, mga kapatid. Buksan po natin. Hallelujah. Unang-una po yung sa pananalangin muna. Sa 1 Chronicles, unang mga taga-Chronica, chapter 16, verse 11. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin, sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Maganda po sa English eh. Sabi dito sa NIV, look to the Lord and His strength, seek His face always. Amen. So, mahalagang mahalaga na tayo ay aalagaan natin sa pananalangin. Unang-una ang ating mga sarili. Pangalawa, kung ano yung pinagkatiwala natin sa Panginoon. Pangatlo, yung pamilya natin. Mahalaga na palagi tayo nagpe-pray, mga kapatid. Amen. Sumunod po, dito sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 17 to 18. May oras pa ba ako? Ayan, ang sabi dito, palagi kayong manalangin,
at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Palagi daw po tayong manalangin. Mga kapatid, sinama ko po talaga to, yung pagbabad sa presence ng Lord, yung Word of God at yung prayer. Kasi hindi tayo makakago kung wala yon, mga kapatid. Kailangan po natin yon. Amen. Praise God. So dito po, mga kapatid, ano ba ang matatumo natin kung tayo ay babad sa presensya ng Diyos? Amen. Praise God. Matatanggap natin ang pangako ng Panginoon. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya kailangan talaga natin ang Holy Spirit, mga kapatid. Praise God. Sumunod po mga Gawa chapter 2 verse 14 to 18. Sabi dito, sa panahong iyon, ibubuhos ko, ito yung pangako ng Panginoon, ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Sige, tuloy lang po. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala. Pa-move po ng 14, verse 14 po. Verse 14 po. 14, 1-4. Ayun. Di ba naalala niyo po yung nangyari kay Apostol Pedro? Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol kasi di ba na-filled sila ng Holy Spirit? At sabi dito, at nagsasalita ng malakas mga taga-Judea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng mga palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Mga kapatid, nasa mga huling araw na po tayo. Ang sabi ng Panginoon, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon yun, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, mga lalaki at mga babae at ipapahayag nila ang aking mensahe. Ayan na, hanggang doon na lang po, mga kapatid. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So dito po, mga kapatid, mahalaga na ina-encourage ko po ang bawat isa na makiisa tayo lagi sa soaking service kasi dito talaga makakapag-seek tayo sa Panginoon. At kung matanggap man natin ang pagbubuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon, ito yung mangyayari sa ito yung matatanggap natin para magampanan natin ng maayos, mga kapatid, ang ating bahagi sa katawan ng Panginoon. So buksan po natin, ipakita na lang po natin, mga kapatid, basahin po muna natin. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Mga kapatid, bago natin ma-experience na tayo ay mag-bear fruit. Siyempre, mauuna muna tayo. Tayo muna makareceive ng fruit of the Holy Spirit. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Paumanin, mga kapatid, ang iksi ng key verse kong haba ng mga supporting verses. Pero mga kapatid, mahalaga to. Kung bakit kailangan nating magbabad sa presence ng Lord. Hingiin natin sa Lord. Puspusin mo ako, Panginoon. Kasi hindi ko kaya kung ako lang. Panginoon, hindi ko kayang magpigil sa sarili. Hindi ko kayang magtimpi. Diba? Lord, madali ako mainis, madali ako magalit. Hindi talaga. Kailangan natin ang presence ng Panginoon, mga kapatid.
Kasi kapag na-receive natin yan, makakaya natin kasi gagabayan tayo ng Holy Spirit sa lahat ng mga gagawin natin. Amen. At gagamitin din tayo sa iba. Kung gusto nating makapag-bear fruit, mga kapatid, kailangan natin itong fruit of the Holy Spirit. Dito naman po sa gift of the Holy Spirit, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Kapag na-receive natin yung Holy Spirit, meron pang isa, yung mga kaloob ng banal na Espiritu ng Panginoon. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakita na sa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban na kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Amen. Praise God. So, basahin din po muli natin mga kapatid yung Mark 16 verse 17 to 18 bago po tayo magpatuloy. Amen. Nais ipaalala sa atin ito ng Panginoon. Yan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen. Pinapaalala po ito sa atin lahat ng Panginoon, mga kapatid. Dahil patindi na ng patindi yung mga nangyayari. Amen. Palakas ng palakas yung resistance ng kaaway, mga kapatid. Bago nga po ako pumunta rito, mga kapatid, nagsukatay ang apo ko. Pero anong gagawin natin? Di ba? Sino po yung, si Ma'am Shermaine, di ba? Pina-check up din yung anak niya. Grabe, no? Yung stepfather ko, di ba? Nabali ang buto sa kaliwang balikat. Sunod-sunod. Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan natin yung Holy Spirit. Kailangan nating magpapuno palagi. Mga kapatid. Upang tuloy-tuloy yung paggawa natin sa Panginoon. Upang siya pa rin yung ipaglalaban natin. Patuloy pa rin tayong gagampanan ang ating mga tungkulin sa bawat bahagi ng katawan ng Panginoon. Diba? Na kahit may struggle, magpapatuloy pa rin tayo. Kailangan natin to, mga kapatid. Lalo na, minsan magugulat ka na, may umaaway na sa'yo. Diba? Nangyari sa akin yan, mga kapatid, for 1 week, sunod-sunod. Sunod-sunod talaga. Diba? Kung wala yon, kung hindi tayo nag-ano sa Panginoon, no kaya no? Baka siguro, nagkulong na ako sa kwarto at hindi na ako nag-umattend. Sunod-sunod talaga, mga kapatid. Tapos, papunta pa lang ako dito, nagsuka tayo pa yung apo ko. Akalain niyo, pero ito maganda, mga kapatid. Praise God. In-exercise ko ulit yung sinabi ni Lord. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sabi ko gano'n, tinatalian kita, espiritu ng pagsusuka at pagtatae. Tinatalian kita sa pangalan ni Jesus at pinakakawalan ko ang kapangyarihan ng Panginoon sa kagalingan ng apo ko in Jesus' name. Nakatulog, mga kapatid. Paggising, kumain ng saging. Diba? Kailangan natin to, mga kapatid. Pinapaalala to sa atin ng Lord. Hindi rin tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung wala ito, mga kapatid. Kailangan may makita sila na ang Diyos ay nasa atin. Kailangan makita nila na may kapangyarihan. Dala-dala natin galing sa Panginoon. Kung hindi nila ito makita sa atin, paano sila lalapit sa Panginoon? Paano sila maniniwala? Amen. Praise God. Sabi nga
Kapag ginampanan natin ang ating tungkulin, kapag tayo sa bawat bahagi ng Iglesia ng Diyos, at kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nananalangin at nagbababad sa presensya ng Panginoon, nagampanan lahat ng mga kapatid, magkakaroon ng kaayusan. Ito yung bunga. Kapayapaan, pagkakaisa. Amen? At magiging mabuting halimbawa tayo sa mga baguhan kung paano sila maglilingkod sa Panginoon. Hindi natin kakayaning mag-isa kung wala yung tatlong yan. Word of God, yung prayer, at yung Holy Spirit. Diba? Diyan sa kapuspusan ng Espiritu Santo, nandyan na lahat. Fruit of the Holy Spirit, at saka yung gifts of the Holy Spirit. Exercise our authority. Lumaban tayo mga kapatid. Sabi nga po, hindi nila makikita sa buhay natin yung poot at galit. Hindi nila makikita sa buhay natin yung poot at galit. Hindi tayo magiging katitisuran. Amen? Kasi madalas nagiging katitisuran tayo. Kasi puro galit na lang eh. Di ba? Hindi na nila nakikita yung love na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Praise God. Sandali lang po mga kapatid Praise God. Dito na po tayo sa your fruit will remain. Yung bear fruit, ito po. Ang binanggit ko po kanina ay sa loob ng church. Amen. Sabi Humayo, baka sabi ng iba, ay, sila pastor na lang yun, di ako marunong mag-preach. Diba? Sila na lang mag-akay ng kaluluwa kasi dito ako sa music eh. Diba? Si Pastor Alisa lang, masipag naman mag-Bible study yan, magbahay-bahay. Ako dito na lang ako. Sasayaw na lang ako dito. O kaya, welcome usher na lang ako. No. Our greatest commission ay to seek and save the lost. Hindi tating gagayahin sila Pastor Alisa na pupunta sa mga malalayang lugar, mismong sa paligid natin. Kapag yan ang magiging katwiran natin, paano yung pamilya mo? Paano yung mga kaklase mo? Paano yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo? Alam niyo mga kapatid, may testimony. Meron pong testimony na isa siyang estudyante at meron siyang tag doon? Meron siyang kapansanan sa nguso. Nakakilala siya sa Panginoon. Tapos tinanggap niya ang Lord, naglingkod siya sa Panginoon at gusto niya akayin mga kaklase niya, kaso binubuli siya. Siguro high school na yun o college. Ayoko na, Panginoon, sabi niya. Hindi ko na sila babahagi na ng salita ng Diyos. Ayoko na, suko na ako kasi binubuli nila ako. Ang nangyari sa kapatid na to, na naginip. Pumatak daw yung luha niya sa kanyang palad. Pagpatak, luha ng Panginoon tapos biglang tinuro ng Lord yung mga kaklase niya, nahuhulog sa dagat-dagatang apoy. Pinakita kung hindi pala tayo magsasalita, ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya sa mga estudyante, ini-encourage ko kayo, sabihan niyo yung mga kaklase niyo. Kasi ganun talaga ang mangyayari pag hindi mo sinabi. Huwag na nating hintayin may pastor pang pupunta sa university o sa school. Baka hindi papasukin ng guard. Huwag na nating hintayin. May isa pang testimony mga kapatid. May isang pastor na nag-open ng Bible study sa bahay nila sa Caloocan, sa parents. Pero sa iba siya nagpapastor. 3 years na, sila-sila pa rin. Hanggang sa, hindi ko alam kung manugang o bayaw niya yung isa, uma-attend. Ito na, mga kapatid. Sila-sila pa rin, gusto niya nang sumuko. Sabi ng magulang, huwag kang susuko anak. Yung pala, yung isang tinuturuan niya na yun, ito pang nawala bigla. Nawala yata ng 2 months o 3 months. Lalo siyang, alam mo yung lalo, nawala ng pag-asa. Hindi sila dumami. Yung pala, ang ginawa nito, nag-aaral siya sa university. No? Kapag break time daw, yung mga kaklase niya, tara, coffee break tayo. Punta sila sa lamesa. Pinag-uusapan nila yung mga nangyayari hanggang ipinapasok niya ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dumami sila. Pagbalik nila
Doon sa pastor na yon, doon sa Caloocan, ang dami-dami niya mga bit-bit na mga estudyante galing sa university. At ngayon, malaking church na sila. Ang laman ng church ay puro taga-university. Naglingkod sa Panginoon. Naakay rin yung pamilya nila. Akalain niyo yun? Huwag tayo kasi susuko. Kaya nga kailangan nating patuloy na manalangin. Magtiwala, kagaya ng sinabi ni Pastora Lisa. Di ba? Akalain niyo yun? Meron pang isa, mga kapatid, maniwala kahit sa hindi. May oras pa po ba ako? Pinsan ko, lasing. Nagbiro lang doon sa club. Pare, simpa ka sa church namin. Gumanon lang. Naalala ko si Kuya Obet. Nagsimba nga. Buong pamilya dala-dala. Lahat, pati apo. Mga anak. Mga kapatid. At talagang naging active sa Panginoon. Naging worker, naging leader, naging life group leader. Akalain, lasing ginamit ni Lord. Diba? Nagbiro lang, pare, simba ka sa amin. Maganda ron. Kahit sino pwedeng gamitin ni Lord, mga kapatid. Kulang na kasi ang panahon. Kulang na ang panahon, malapit nang bumalik ang Panginoon. Ito yung sinasabing bear fruit. Mag-akay ka. Unang-una dito sa church, kung sinong gusto mo i-encourage, turuan mo, kung may talento ka. Pangalawa, mag-akay ka ng kaluluwa. At yung kaluluwang yun, huwag mong bibitawan. Balik-balikan mo siya, ipanalangin mo siya. Ipanalangin natin siya. Huwag natin siyang susukuan. Hanggang ngayon nga di ba? Sa family namin, salamat sa Panginoon dahil kahit nakakasimba na rin sila nanay, yung panganay kong anak, inuunti-unti ko talaga mga kapatid, magsisimula tayo sa family. Kung ayoko sa malayo Ang hirap ng ginagawa nila, Pastora Lisa. Maakyat pa, ang taas-taas ng inaakyat nila. Dito sa community mo, doon mismo sa lugar mo. O kaya pag nasa school ka, doon mismo sa school mo, gawin mo lang yung ginagawa nila pag break time. Ipasok mo, grabe nangyayari ngayon, no? Patindi ng patindi. Kasi mangyayari talaga yan, kasi nasa Bible yan, nabasa ko yan. Siyempre, magkakaroon sila na interest. O talaga? Bago nangyari yan, nasa Bible na yan. Ito ang palatandaan, malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Unti-unti nating ipasok ang Panginoon. Una-una, pa-coffee break lang, kunin mo ang loob niya. Ganun ang ginawa nung, grabe, pag nakita nyo kung gaano sila karami ngayon. Siguro baka nasa 200 na sila. University sa Caloocan. Mga estudyante na akay. At mga pastor na yung iba. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Magbe-bear fruit tayo at aalagaan natin yung kaluluwa na yon. Hindi natin siya titigilan hanggat hindi siya tumatanggap sa Panginoon. Huwag yung isang beses mo lang pinuntahan, ayaw mo nang balikan. Sinukuan mo agad. Kinausap mo yung kapatid mo, tumanggi lang, ayaw mo na. Ayaw naman makinig ni kuya Bahala siya ma-impyerno. Pwede bang ganun? Di ba hindi? Ang gusto ng Lord, magligtas pa. Magligtas pa, magligtas pa. Kasi hindi biro ang impyerno, mga kapatid. And your fruit will remain. Yung inaalagaan nating kaluluwa, mananatili. Magpapatuloy. Magmamahal sa Panginoon. Maglilingkod sa Panginoon. Maghihintay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Yung fruit, yung inaalagaan natin, ay talagang ipa-follow up natin, ipagpa-pray natin, mga kapatid. Amen? Praise God. Buksan po natin sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 14 to 15. Natutuwa nga po ako dahil si Russell. Kahit minsan nagkakamali, pero nabibless ako kasi ang laki na improvement niya. Diba? At may Kuya Josh na nagturo sa kanya. Yun yung, kumbaga, nagbunga siya ng isang kapatid na tutong tumugtog. Yun yung ibig sabihin ng bear fruit, mga kapatid. Sabi dito, sandali lang po mga taga-Roma 10, 14 to 15. Ayon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya?
paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano? Kung walang magsasalita, paano maliligtas yung kamag-anak mo? Hindi mo naman kinakausap. Wala kayong imikan. Di ba merong ganon mga kamag-anak? Di ba? Minsan, magkakatabi lang yung bahay, walang batian. Mukhang may samahan pa ng loob. Mga kapatid, kailangan nating kumilos habang may panahon pa. We are in the last days na talaga. Kailangan natin to. Kailangan natin lahat to. Ang Holy Spirit, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, kailangan natin ng Word of God, kailangan natin ng prayer, kailangan natin kumilos, kasi sa huling panahon, mas matindi pa ng patindi yung problemang darating, baka hindi mo kayanin. Baka hindi natin kayanin. Kaya kailangan natin yung maging consistent, mga kapatid. At the same time, hindi natin sosolohin, ibabahagi natin sa iba. Tutulungan din natin yung mga kapatid nating nanghihina. Gagampanan natin ang ating tungkulin dito sa church, pero gagampanan din natin ang ating tungkulin, di ba? Yung greatest commission natin, mga kapatid, na humayo at mag-akay ng kaluluwa. Kasi mga kapatid, katulad nung panaginip na yun na nauhulog yung mga klase niya sa impyerno, kung hindi siya kikilos, maiimpyerno sila lahat. Tayo rin ganun din. Kung hindi po tayo kikilos, mga kapatid, maiimpyerno din sila. Kaya hanggat maaari, lagi tayo mag-pray, umiyak sa Panginoon, banggitin natin yung mga pangalan nila specific, kompleto, pati apelyido. Sambitin natin sa Panginoon. Panginoon, di ba? Halimbawa, si Pastora, halimbawa, hindi pa Pastora si Catherine Tumang, yung friend ko. Kailangan talaga specific yung pangalan. Mga kapatid, kikilos ang Panginoon, maniwala kayo. Was na may pinagpapray tayo kahit pa sa taong may sakit, specific yung pangalan. Mga kapatid, banggitin natin lagi sa Panginoon at magugulat na lang po tayo isang araw. Talagang tatanggap sila sa Panginoon. Sino po ba yung nagkwento na talagang, si Pastora Lisa, di ba? Na yung kinuwento niyo po kagabi, di ba? Maraming munang pasikot-sikot bago siya lumapit sa Panginoon. Pero dahil nga, sa may mga nananalangin sa Kanya, talagang dumating yung perfect time na talagang hinog na siya. Amen. Sa pag-aalaga ng kaluluwa, para po tayo naglilihi. Amen? Para po tayo naglilihi. Kailangan talagang alagaan ang mga kaluluwa. Praise God. Kaya nga, ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Lahat tayo ay dapat mag-akay sa Panginoon, pero sa iba't ibang kapamaraanan. Yes, may pastor. Yes, may ebanghelista, may propeta. Di ba? Ano pa yung iba? Yung fivefold ministries? May guro. Di ba? Binuo talaga yan ng Panginoon. At merong mga iba pa na, may mga, sa iba nga, may mga life group leaders, may mga ganun pa. Pero lahat tayo mga kapatid, ay kumilos. Sa totoo lang, hindi na biro ang panahon. Grabe yung mga nangyayari, di ba? Sa China, sa Pilipinas, at sa ibang bansa, yung Russia daw, nakaredy na yung nuclear nila, mga kapatid. Nakaredy na, nakaturo sa Amerika. Mga kapatid, di ba? At yung ibang bansa, nakaredy na din. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Paano kung wala tayong Word of God? Paano kung hindi tayo babad sa presence ng Lord? Paano kung hindi tayo nananalangin? Ano kayong mangyayari sa atin? Kaya nga sa huling mga araw daw, di ba sinabi ng Lord, magkakanuluhan ng isa't isa. Di ba? Magkakanuluhan. Dahil hindi na kaya eh. Mismo pang ang loved ones mo, baka ituro ka. Di ba? Ano ba yung tawag doon? Di ba yung sa huling mga araw? Mag-aaway-away ang ama, ang ina sa anak, ang anak sa magulang. Di ba nangyayari na yun, mga kapatid? Nagiging rebellious na yung ibang mga kabataan. Nangyayari na yan, mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo, lalo na sa mga magulang, iiyak natin ang mga anak natin sa Panginoon. Talagang, sabi ko nga ako, mga kapatid, talagang gabi-gabi umiiyak ako. Iniiyak ko mga anak ko, mga kapatid.
Dahil nga, syempre, malayo sila. At naniniwala ako, nagde-declare ako, isang araw, Lord, maglilingkod sila sa'yo. Lagi ko pong dinedeclare sa mga anak ko, i-declare nyo rin po mga kapatid, please make them the man and woman that you want them to be. In Jesus' name. Gawin mo po silang mabuting tao. Na isang araw, maglilingkod sila sa'yo. Yun lagi iyak natin sa Panginoon. Gabi-gabi, araw-araw, iyak natin sa Panginoon yan, mga kapatid. So ulitin po natin, pinili tayo ng Diyos upang humayo, magbunga, at ang bungay mananatili. Amen. Unang-una, ang sarili muna natin, aayusin ng Panginoon. Babaguhin ng Lord. Yung fruit of the Holy Spirit maghahari sa ating buhay. Yung gifts of the Holy Spirit, baka meron ka na yan, hindi mo ginagamit, gamitin mo yan. Amen? Kung meron kang gifts of wisdom, gifts of knowledge, gift of faith, gifts of healing, baka meron kang gifts of healing, hindi mo pinapractice, hindi mo ina-exercise. Amen? Baka meron ka na kaya lang hindi mo ginagamit, tinatago mo lang. Yung mga nananaginip dito, mga kapatid, ang lahat ng yan binigay sa atin ng Panginoon upang maipakita sa mga tao na ang Diyos natin ay buhay. Upang ang maipakita sa mga tao na ang Diyos ay kumikilos pa rin at buhay pa rin siya, nagpapagaling ng karamdaman, nagpapalayas ng demonyo, di ba? At nagbabago ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God.